Philippians chapter 4 or sa Tagalog ay mga taga Filipos, kabanatang 4. So nung nakaraan po, pinag-aralan na po natin yung mga talatang 4 hanggang 5. This time po, ang focus ng ating pangangaral ay nasa verses 6 to 7. Filipos, kabanatang 4, mga talatang 6 hanggang 7. Kung nakita niyo po, mangyari po na magsitayo tayong lahat bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng banal at makapangyarihang salita ng Panginoon. Ito po ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa lugar ng Filipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo mga kapatid. So tutuloy lang po natin yung atin pong naputol na pag-aaral nung nakaraan sa atin pong series sa book ng Philippians, kung saan pinag-uusapan po natin mga kapatid ang sikreto sa tunay na kaligayahan. Kaya po nakikita nyo sa inyong screen na may nakalagay na part 2. Kasi last Sunday, napag-aralan na po natin yung part 1. So ngayon po ay nasa part 2 na po tayo. At konting review lang po para mai-connecta po ninyo yung ating pinag-aaralan ngayon nung mga nakaraan po natin, o nung nakaraang Sunday. So napag-alaman po natin ng nakaraang linggo na ang unang sikreto po sa tunay na kaligayahan ay ang magalak sa Diyos. Yan po yung nasa verse 4. Kung hindi po nakabatay sa Diyos, hindi po nakabatay sa Kanya, namely yung Kanyang katangian at yung atin pong relasyon sa Kanya, yung atin pong kaligayahan, hindi po tayo tunay na magiging masaya dito po sa sanlibutan. Makamtan man po natin ang lahat ng mga bagay, maranasan man po natin ang lahat ng masasarap, sa dulo iiwan ka pa rin po nitong hungkag at basyo at empty. Sapagkat sa Diyos lang po ang ating mga puso, mga kapatid at mga minamahal, ay merong butas na nakadesenyo lang po dito na sasakto sa butas na ito. Yung vacuum po na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Naaral po natin na ang tunay na kaligayahan ay hindi po makukuha sa dami ng iyong pera, hindi po makukuha sa dami ng iyong kakilala, at hindi po makukuha sa dami ng iyong achievements sa buhay. Ang tunay po na kaligayahan ay nag-uugat lamang po sa Diyos. Nag-agree po ba kayo mga minamahal? Yan po yung malinaw na turo sa verse 4. Sabi, mga galak kayo lagi saan? Sa Panginoon. Inuulit ko, mga galak kayong palagi. Pangalawa po, natutunan natin last Sunday na makakatulong din po upang maabot po natin yung tunay na kaligayahan kung tayo po ay magiging mabiyaya sa ating kapwa. Taliwas po ito sa turo ng sanlibutan na palaging inuuna ang sarili. Mahalin ang sarili, paligayahin ang sarili, at nang sa gayon magawa mong paligayahin ng iba. So sa Biblia, baliktad. Yung pagiging mabiyaya sa ating kapwa, yung ating pagiging mabuti sa ating kapwa ay nagdudulot din po ng kasiyahan sa ating mga puso. At pinaliwanag ko sa inyo bakit po tayo nakakaramdam ng saya kapag po tayo nakakagawa ng mabuti sa ating kapwa. Ito po ay sapagkat yung ating pong konsensya na inilagay po ng Panginoon sa ating mga puso ayon sa Roma 2 ay pinapalakpakan po tayo, nasisiyahan sa ating ginagawang mga mabubuti. At alam din po natin na nasisiyahan po ang Diyos kapag po ginagawa natin sa ating kapwa yung mga bagay na gusto din po natin ginagawa sa ating mga sarili. Ngunit meron pa po tayong isang nakitang paraan na naiwan po na hindi natin napag-aralan last Sunday, na isa pong paraan para po tayo po ay magkaroon ng tunay, matatag at nagtatagal na kaligayahan. Ito po yung isa pa pong sikreto na hindi alam ng marami, na tinuturo ng banal na kasulatan kung paano po ba tayo tunay na sasaya. At iyan po ay walang iba kundi ang huwag mabalisa. Huwag mabalisa. Yan po yung malinaw na tinuturo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos, particularly in verses 6 to 7. Ang pagkabalisa po ang isang
malaking hadlang, mga kapatid at mga minamahal, upang hindi po tayo sumaya sa buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Yung pagka tayo ay nai-stress, kapag po tayo ay nababalisa, kapag po tayo labis na nag-aalala, nahihirapan po tayong sumaya. Ito po ay tila isang makapal na kurtina na humahad lang sa sinag ng araw na makapasok sa ating tahanan. Ito po ay gaya ng isang bulok na ngipin na nagiging dahilan kung bakit po tayo hindi makakain kahit gaano po kasarap ang inihahain po sa atin. Naranasan nyo na po bang sumakit yung ngipin nyo? Diba? Kahit po, pagka masakit ang ngipin natin, mga kapatid, kahit po paborito mong ulam ang ihain sa'yo, hindi ka makakakain. Ano po? So, ganun po ang dala ng labis na pagkabalisa. Ang pagkabalisa po at ang pagiging masaya ay hindi po pwedeng magsama kung papaano hindi po pwedeng magsama ang liwanag at kadiliman at ang apoy at ang tubig. No? Kailangan mong mamili ang maging masaya o maging mag-alala o maging mabalisa. At batid po yan ni Apostol Pablo, kaya isa po sa in-address na problema ni Apostol Pablo sa mga talatang ating pinag-aaralan upang tayo po ay magkaroon ng tunay na kagalakan ay ang pagkabalisa. Ito po yung ina-address ng talata na ating pinag-aaralan po ngayon. At ngayon pong umaga, meron po akong 3 katanungan na susubukan po nating sagutin para malinawan po tayo tungkol po sa itinuturo ng mga talatang atin pong pinag-aaralan sa umaga pong ito. At yung una pong katanungan po ay, ano ba ang ibig sabihin ng pagkabalisa? Kung kayo po yung tatanungin, mga kapatid at mga minamahal, paano nyo po ba naiintindihan yung salitang pagkabalisa? At nakita po natin yan sa talata, particularly in verse 6, na inuutusan ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya sa Filipos na huwag mabalisa. Ang sabi po ulit doon sa verse 6, kung sinusundan po ninyo, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Ulit, hindi po natin ito maiiwasan kung hindi po natin alam kung ano po yung dapat nating iwasan. So, hayaan po ninyong ipaliwanag ko po sa inyo kung ano po bang ibig sabihin talaga ng pagkabalisa. Nang sa gayon, maunawaan po natin kung ano ito at atin po itong maiwasan. So, una, ang pagkabalisa po ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng malasakit o pagiging irresponsable. Baka po na ipagkakamali po natin. Hindi po tinuturo na huwag tayong magmalasakit o maging responsable, lalo na kung hinihingi po ng pagkakataon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa, meron po kayong anak na ang uwi po niya sa eskwela ay alas 5 lang ng hapon. Pero alauna na po ng madaling araw, walang text, walang tawag, hindi pa po nakakauwi ng inyong tahanan. Kapag po nag-alala kayo sa inyong anak, normal po iyon. Hindi po yun yung sinasabi ditong wag mabalisa. Yun po ay pagiging concern sa mga tao na minamahal po ninyo. So hindi po yun yung kawalan ng malasakit o pagiging irresponsable. Hindi po yun yung ibig sabihin dito ni Apostol Pablo. Normal na makaramdam po tayo ng pag-aalala or concern, lalo na kung ang nakasalalay po dito ay yung atin pong mga mahal sa buhay. So, hindi po yun yung ibig sabihin na wag tayong hindi po nito ibig sabihin na wag tayong magmalasakit o maging responsable sa ating mga pinagdadaanan. Ang pagkabalisa po ay ang pagkakaroon ng labis na pag-aalala. Narinig niyo po ba yun, mga kapatid? Kapag labis ka ng nag-aalala, yung tipong hindi ka na po makatulog. Naranasan niyo na po ba yun? Sa bigat na inyong problema, hindi kayo makatulog, hindi kayo makakain, hindi ka na makausap ng matino, para kang laging lutang. Diba? Kinakausap ka pero parang yung kumakausap sa'yo, nagsasalita lang sa hangin. Ano po? Kasi ang iniisip mo, yung suliranin mo. Ano po? Lagi kang tulala. Ito pa, ito common sa marami siguro sa atin. Lagi kang aburido. Ayaw mo nang maingay, ayaw mo nang magulo. Mamali lang ng pwesto yung pagkakalagay ng inyong mga anak sa inyong mga gamit, mabilis na kayong mairita. Dahil po ito sa sobrang pag-iintindi po ninyo. Yung tipong wala ka na pong ibang inisip, kundi ang iyong problema. At ito po yung ibig sabihin ng pagkabalisa dito po sa
verse 6. At alam nyo mga kapatid, kung uugatin po ninyo kung saan po nanggagaling yung pagkabalisa natin bilang mga tao, ito po ay nag-uugat sa kawalan po natin ng pagtitiwala sa Diyos. Ulitin ko po mga kapatid, kung itadiagnose nyo bakit ka nababalisa, ang pinakaugat po nito ng sakit na ito, kung sakit po natin itong matatawag, ay yung kawalan po natin ng pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi po ni Pastor John MacArthur, fret and worry indicate a lack of trust in God's wisdom, sovereignty, or power. So yung labis daw po na pag-aalala o pagkabalisa ay nagpapakita po mga kapatid at mga minamahal ng kakulangan ng pagtitiwala sa karunungan, soberentiya at kapangyarihan ng Diyos. At ako po'y sumasang-ayon dito mga kapatid at mga minamahal. Kapag po tayo ay labis na nag-aalala, parang sinasabi po natin sa Diyos na, Lord, ano na? Ito na yung time, Lord. Talaga bang alam mo yung pinagdadaanan ko? Bakit wala pa? Yung aking mga hinihintay. Ilang oras na lang darating na marahil yung Meralco, darating na marahil yung maniningil. Bakit wala pa? Totoo bang, Panginoon, alam mo yung iyong ginagawa? Totoo ba, Panginoon, na nalalaman mo yung aking suliranin? Yun po yung sinasabi natin, sa ating ginagawa every time na tayo po ay nababalisa. O maaaring sinasabi natin sa tuwing tayo nababalisa, kaya mo ba talagang sustinahan yung aking mga pinagdadaanan ngayon? Capable ka po ba talaga, Panginoon, na ibigay yung aking mga pangangailangan? Mga kapatid, maaaring hindi po natin yon verbally sinasabi, pero every time na tayo po ay nababalisa, every time na labis po tayong nag-aalala, iyon po yung ipinapakita nating mensahe sa Diyos. Na parang pinagdududahan natin yung kanyang karunungan, pinagdududahan natin yung kanyang kapangyarihan, at to the point na maaaring pinagdududahan na rin po natin yung kanyang pag-ibig. Lord, talaga bang mahal mo ako? Ang bigat ng pinagdadaanan ko ngayon, ba't parang ang tagal ng tugon mo? Mga kapatid, hindi po natin ito namamalayan, pero ito po yung mga nangyayari every time na nababalisa po tayo. At mga kapatid, gusto kong mapansin ninyo na ang pagkabalisa po ay isang kasalanan sa Diyos. Uulitin ko, kapag tayo ay nababalisa, labis tayo nag-aalala, tayo po ay nagkakasala sa Diyos. Bakit ko po yun nasabi? Tingnan nyo po yung verse 6. Sinabi po ni Apostol Pablo yan ng pautos. Ang sabi, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Nakita niyo po yon? Huwag kayong mga balisa sa anumang mga bagay. Ito po ay pautos. So sa makatuwid, kapag po tayo ay nababalisa, sinusuway natin yung utos ng Diyos na ito na huwag tayong mabalisa. At alam niyo mga kapatid, hindi lang po si Apostol Pablo ang nagsalita nito. Hindi lang si Apostol Pablo ang nag-utos dito. Makikita po natin halimbawa sa aklat ng Mateo, kabanatang 6, mga talatang 25 hanggang 26, na ang Panginoong Hesukristo po mismo ay nag-utos sa atin na huwag po tayong mabalisa. Sabi po sa Mateo 6:25 hanggang 26, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Kapatid, kung ang Diyos na may-ari po ng langit at ng lupa at kumokontrol sa lahat ng mga bagay ay iyo pong Ama na nagmamalasakit sa iyo, bakit ka po nag-aalala? Mga kapatid, gusto ko mag-register po yon. Mga anak, makinig kayong mabuti. Kahit bata kayo, alam ko, meron kayong mga pinagdadaanan din sa buhay. Di ba siya? Meron ka rin ba pinagdadaanan?
Mabigat ba pinagdadaanan mo? Wala, buti ka pa. Ano? Pagka magulang ka na, hintayin mo lang. Ano? Pero mga kapatid, gusto ko mag-register yan. Ano? Baulin mo yan pa uwi. Ano? Gaano man kabigat yung pinagdadaanan mo ngayon? Yung Diyos na may kontrol ng lahat, na makapangyarihang sa lahat, ay Ama mo na nagmamalasakit sa iyo. Gagamitin niya ang lahat ng kapangyarihang meron siya upang masustinahan ka sa iyong mga pinagdadaanan at mga pangangailangan. Kung gayon, bakit ka mag-aalala? Bakit ka mababalisa kung ang Diyos na ito ay napakabuti at hindi magpapabaya? Magtiwala po tayo mga kapatid at mga minamahal sa Diyos na ito. Mga kapatid, ang pagtitiwala sa Diyos, minsan hindi pa natin nakikita yung mga darating. Pero panatag tayo kasi alam natin meron tayong Diyos na magsusustina sa atin. Doon po nasusubok yung ating pagtitiwala sa Kanya. Pangalawang katanungan na gusto ko pong sagutin mga kapatid ay ano-ano po ba ang hindi dapat maging dahilan ng ating pagkabalisa? Ano-ano po ba yung dapat hindi maging dahilan ng ating pagkabalisa? Meron po bang valid reason na maituturing? Meron po bang dahilan na masasabi nating normal lang na mabalisa po tayo? Yung tipong pwede nating sabihin na normal lang po na makaranas tayo ng pagkabalisa kapag ganito yung ating pinagdadaanan. Meron po bang ganon? Ang sabi po doon sa talatang 6, kung titingnan po ninyo ulit, huwag kayong mga balisa saan? Ayan, buti na lang mayroong isang nagbabasa ng Bible. Ano? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Meron po bang pwede tayong dapat ipagkabalisa, yung may excuse tayo? Di po ba wala? Anumang mga bagay. Rekta po ang sagot ng banal na kasulatan. Wala pong paligoy-ligoy. Kung meron pong tamang dahilan para mabalisa, ang sagot po ng Bible, wala. Ang sabi po sa talata, sa anumang bagay, kahit ang problema mo ay pera, kahit ang problema mo ay anak, kahit ang problema mo yung kapitbahay mo, kahit ang problema mo yung paggamit sa eskwela, kahit ang problema mo ay sakit at karamdaman, kahit ang problema mo yung asawa mo, kahit ang problema mo ay espiritual, tinuturo ng banal na kasulatan na wala tayong kay para mabalisa. Dahil ang pagkabalisa po mga kapatid, gaya na nabanggit ko na kanina, ay isang uri ng paglapastangan at hindi pagtitiwala sa Diyos. At bilang kanyang mga nilalang at niligtas, wala tayong karapatan upang yurakan sa pamamagitan ng ating pagkabalisa ang dangal ng Diyos. Maaaring sinasabi mo, pastor, siguro po kapag maliit yung problema, pwede po yan, applicable po yan. Amen ako sa'yo. Pero ibang usapan po pagka po mabibigat na problema na. Pagka buhay kamatayan ang pinag-uusapan. Kapag putulan na ng kuryente ang pinag-uusapan, ano na po yun. Hindi na kasama yan sa wag ka mabalisa. Maaaring sinasabi niyo po ngayon, mali pong katwiran yan. Bakit ko po nasabi, mga kapatid? Sapagkat, pakinggan niyo po ito, wala pong maliit at wala pong malaking problema sa Diyos. Wala pong maliit at wala pong malaking problema sa isang malaking Diyos. Tayo lang po yung nagbibigay ng categorization. Ito, maliit na problema, pwede kong pag ako mabalisa. Ito, malaki, naku, mag-aalala na ako, mabalisa na ako, hahanap na ako ng 5, 6, at kung ano-ano pang mga paraan para masustinahan ako. Ano po? Magbebenta na ako ng kidney, magbebenta na ako ng kung ano-ano. Mga kapatid, wala pong malaking problema o maliit na problema sa isang malaking Diyos. Maaring malaki para sa iyo yung problema na pinagdadaanan mo, pero yamang napakalaki ng Diyos mo, wala po tayong karapatan na mabalisa. Ano man po yung ating pinagdadaanan. Maaring sinasabi ninyo, Pastor, parang ang hirap na hindi mabalisa, lalo na kapag malapit na yung due date at wala pa akong hawak na pera. Parang hirap, di may stress, no? Pastor, parang hirap na hindi mabalisa na lalo na pag nakikita ko yung pagmumukha ng aking asawa, no?
Yung makita ko pa lang yung mukha niya, nai-stress na ako, di ba? O, wala naman po ditong ganon. Baka meron. Hindi po yung asawa ko yun kasi yung asawa ko stress reliever ko. No, ginasabi ko po kasi naka-record. Sabi ko, papakinig ko sa kanya, mahirap na po mawalan ng hapunan, tsaka ma-outside the kulambo, ano? Pastor, parang hirap mabalisa kapag o-operahan ka, mami, pero wala ka pang hawak na sapat na halaga. So, parang hirap ma-stress. No? Pero alam nyo, mga kapatid, na ang nakakahanga kay mami, siguro pinatatag na rin ng panahon yung kanyang pananampalataya, hindi siya nai-stress. Nagtitiwala siya sa Panginoon. At bagay na maganda ho nating i-imitate o gayahin. Pastor, meron po bang paraan para maiwasan kong mabalisa? Sana po tinatanong ninyo. No, kung nai-stress ka ngayon, kung nababalisa ka ngayon, ang tanong, ang hot question sa mga oras na ito, meron po bang paraan para maiwasan po nating labis na mag-alala at mabalisa? Kung may nabibili pong gamot, meron po bang gamot para maiwasan ang labis na pagkabalisa? At kapatid, good news. Meron pong tinuturo ang Biblia na paraan para maiwasan po nating mabalisa. Kung stress ka ngayon, kung nababalisa ka ngayon, pakinggan mo ito. Ito lang yung paraan. No? In fact, marami, pero isa ito sa paraan na itinuturo ng Biblia, mabisang paraan na tinuturo ng Biblia upang hindi po tayo mabalisa. At yun po yung huling katanungan na gusto ko pong sagutin. Ano po ba ang gamot sa pagkabalisa? Ang gamot po na ito, mga minamahal, ay hindi po nabibili sa butika. Baka mamaya magpunta kayo. Hindi po ito nakukuha sa droga. Wala po akong drugs na may bebenta pagka nabili mo to. Hindi ka na mababalisa. Pwede ka hindi mabalisa sa sandaling panahon. Pero pag nawala yung pagka-high mo, balisa ka na naman. At mas balisa ka pa kasi addict ka na. Hinahanap mo na yung drugs na makakapagpatanggal ng iyong pagkabalisa. Ang gamot po dito sa pagkabalisa ay simple, libre, ngunit napakamakapangyarihan. Alam niyo po ba kung ano yon? Ang gamot po dito ay yung tinatawag na panalangin. Yun po yun. Parang di kayo makapaniwala, no? Pero yun po ituro ng Biblia. Panalangin. Pasinin niyo po yung verse 6, lalo na sa dulong bahagi. Ang sabi doon, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Simple lang, pero nane-neglect at nakakalimutan natin madalas. No? Mas naaalala pa nating tawagin si Mare o i-chat si Pare. Minsan, minsan nadadala na akong mag-open ng chat. Pagka nakalagay, kamusta po? Alam ko na. Lalo na kung hindi naman nag-chat sa akin yon, tapos doon nag-chat. Alam ko na kasunod. Sa tagal-tagal ko nag-ministry. Nako, sa prayer ko, sana meron. Pag meron, walang problema. Pag wala, pagpe-pray tayo, Lord. Pero, masabi dito, ang panalangin po ang gamot sa pagkabalisa. Ang panalangin daw, wika ni Apostol Pablo, ang gamot sa ating kabalisahan. Pasinin niyo po yung banggit. Ang sabi, sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, kahit ano daw po yung ating dahilan ng pagkabalisa, ito po ay pwede nating ilapit sa Diyos, ipagkatiwala sa Diyos sa panalangin. Ang panalangin po ay sa pinaka-basic na kahulugan nito ay ang magalang at nagpapakumbaba nating pakikipag-usap sa Diyos tungkol sa ating daing na mayroong pasasalamat. Yun po yung pinaka-basic. Yung panalangin po ang manifestasyon ng tunay na pagtitiwala sa Diyos. Ibig sabihin, kung totoo ka kapatid na nagtitiwala sa Diyos, dapat nananalangin ka sa Kanya. Narinig niyo po yun, mga kapatid? Kung totoo kang nagtitiwala sa Diyos, dapat nananalangin ka sa Kanya. Ang isa pong tao na nagsasabi, nagtitiwala ako sa Diyos, ngunit hindi nananalangin, na isang taong ipokrito at sinungaling. Sapagkat ulitin ko, ang manifestasyon ng totoong pagtitiwala sa Diyos ay pananalangin. Sinabi din po ito ni Apostol Pablo, na ang dapat nilalaman, sinabi din po dito ni Apostol Pablo, yung dapat nilalaman ng ating panalangin, ito daw po ay ayon sa talata ay dapat may kasamang daing o yung tinatawag na supplication at pasasalamat o yung thanksgiving. Ano po ba, pastor, yung daing?
Sa talata pong ito po'y pumapatungkol sa paghingi natin sa Diyos ng mga bagay na pangangailangan natin na pwede pong maging cause o dahilan ng ating pagkabalisa. Material man po ito o espiritual. Ang sabi ng talata, sa lahat ng mga bagay. Pwede ho tayong lumapit sa Diyos at ipanalangin ito at hingin ito sa ating Panginoon. At dapat daw po, sabi ng talata, yung ating prayer, daing man ito o request, dapat naglalaman ng pasasalamat. Napansin niyo po yon? Bakit po kailangan may pasasalamat yung ating pananalangin sa Panginoon? Dalawang bagay po yung nakikita kong dahilan kung bakit dapat tayo nagpapasalamat every time na tayo po ay nananalangin. Una, ito po ay nakalulugod sa Diyos. Wala na po sigurong ibang pinakadahilan kung bakit dapat nagpapasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat ito ay nagdadala ng kasiyahan sa Kanya. Sabi po sa awit 50, talatang 23, ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin, wika ng Diyos. Sa unang Tesalonica 5:28, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So una pong dahilan, mga minamahal, bakit kailangan mapagpasalamat? Kasi natutuwa ang Diyos. Kayo man po try nyo, gumawa kayo ng isang bagay tapos di man lang kayo pinasalamatan. Ano pakiramdam? Di po ba? Parang masakit sa loob. Pero pagka pinapasalamatan kayo, sarap tulungan ng tao mapagpasalamat, di ba? Kaysa sa taong reklamador. Ano, yung wala ka, yung binigyan mo na ng sardina sa hanapan ka pang RC. Ano? Nakakatamad tulungan yung ganung tao kaysa dun sa tao mapagpasalamat. Ganun din po sa Diyos. Kung tayo po mahilig o madaling maka-appreciate sa Diyos, mapagpasalamat po tayo, nalulugod po ang Diyos at pwede po tayong umasa sa Kanyang tulong. Ayan, nalobat na. Yan, yun lang po yan. So, yung isa pong dahilan, maliban sa ito po yung nakakalugod sa Diyos, ito po ay nakakatulong din sa atin. Maaaring tinatanong niya, Pastor, paanong paraan na nagpapasalamat lang ako sa Diyos, pero natutulungan ako ng pagpapasalamat ko sa Diyos? Nakakatulong po ito upang ipaalala sa ating puso yung mga nakaraang pagsusustina at hindi pagbababaya sa atin ng Diyos. Nakakatulong ito upang ipaalala ang pagpatuloy na pagsusustina ng Diyos sa kasalukuyan. Nakakatulong po ito upang palakasin ang ating loob na tapat ng Diyos, na susustinahan ang ating pangangailangan sa hinaharap, gaya ng ginawa niyang mga pagsusustina sa atin ng mga nakaraan nating pangangailangan. At naaalala natin lahat yan, mga kapatid, sa tuwing iniisip natin kung ano yung mga bagay na pwede nating ipagpasalamat sa Diyos. Nababawasan po, mga minamahal, yung ating pagiging reklamador kung sisimulan nating bilangin ang ating mga pagpapala. No, Panginoon, wala po akong original na damit. Meron ka namang magandang asawa, di ba? O mapoging anak, di ba? Panginoon, ano pa ba yung madalas natin nagiging reklamo? Wala po akong pera. Ano? Wala pong laman yung aking wallet. Panginoon, nakakalungkot. Ano, paano ko magpapasalamat kung walang laman ang aking wallet? At least may wallet ka. Di ba? Iba, walang wallet. Di ba? Pagka nagkapera ka, may laram. Pero kapag lalagyan, di ba? Napapalitan yung kalungkutan mo ng kasiyahan kapag sinisimulan mong bilangin yung mga pagpapala mo sa Diyos na dapat mong ipagpasalamat sa Kanya. Then, pasinin niyo po yung banggit sa talata. Sabi, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Nabasa niyo po yon? Clarification, mga kapatid, hindi po kailangang ipakilala o ipaalam natin sa Diyos yung ating mga pangangailangan kasi hindi niya alam. Alam po ng Diyos ang lahat. Di ka pa nga nagsasalita alam na niya yung pangangailangan mo. Ano po? Ngunit nais po ng Diyos na sabihin natin ito sa Kanya na parang hindi niya alam. Paano po yon? Yung tayo po ay detalyado, sinasabi natin ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi lang po yung basta, Lord, tulungan mo po kami sa araw na ito, in Jesus' name, Amen. Minsan ganun tayo manalangin, lalo na pag nagmamadali na. Bahala na po kayo, basta alam nyo na, Lord, yung aking pangangailangan ngayon, in Jesus' name, Amen. Tapos takbo ka na sa trabaho, takbo ka na sa lahat ng iyong ginagawa. Kundi ganito po yung ating maging panalangin, mga kapatid. Panalangin natin yung tunay natin pinagdadaanan sa Diyos. Specifically, Lord, malapit na po akong magpasukan. Tulungan niyo po akong masustinahan ang pangangailangan ng aking mga anak sa eskwela.
Specific. Ano man yung aming pinagdadaan, Lord, wala po kami pambayad ng kuryente, kailangan po namin ng 5,623 pesos and 66 centavos. Ganun ka, hindi, exaggerate ko lang, pero ganun po ka-specific. Lord, nag-i-struggle ako sa sobrang pagiging magagalitin ko at mainitin ng ulo. Di ba? Specific na kasalanan. Hindi lang basta, Lord, tulungan mo ako, makasalanan ako, amen. Hindi po. Sabihin mo sa Panginoon kung saan ka nag-i-struggle. Humingi ka ng tulong sa Kanya sa panalangin. Kung yun ay pagiging magagalitin, tulungan ka ng Diyos na maging mababa ang iyong pride. Bakit po pride? Kasi kadalasan ng mga taong magagalitin, mataas yung pride. Pag mabilis silang masaktan yung kanilang ego. No? Kaya madalas nagagalit. O, hindi ikaw yun, sister, ha? Tumitingin ng masama sa akin yung sister, eh. Lahat tayo. Diba? Lahat naman tayo may pride, eh. Kahit po ako. No? Kaya minsan madalis tayong magalit. Ano po? Be specific po sa ating pananalangin sa Panginoon, gaya ng pakikipag-usap natin sa ating tatay kapag tayo may nangangailangan. Paano ka manghingi sa tatay mo ng bata ka? Di ba? Sabihin mo, ba tatay, may need ako sa school. Alam mo na yun. Bahala ka na. Di po ba hindi ganon? Kaya sabihin mo, tatay o nanay, kailangan daw pong bumili kami ng yellow paper pagbalik po namin ng school. O bibigay naman ng tatay mo yung pambili ng yellow paper. Ano po? So ito po yung ito po kasi mga kapatid ay nagpapakita ng ating closeness, ng ating relationship sa Kanya at lubos na pagtitiwala sa Kanya. Ano po? Masarap pong ipagpasalamat sa Panginoon yung mga partikular na panalangin na inilapit natin sa Kanya kaysa general yung ating pananalangin palagi. Now, gusto ko pong klaruhin na hindi po binabaliwala ng panalangin yung kahalagahan ng kasipagan. Baka po kasi nami-misinterpret natin, ganun lang po ba? Mananalangin lang po, tas kukuya-kuya-kuy na ako, wala na akong gagawin. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Hindi po babagsak yung pambayad mo ng Meralco mula sa langit. Ano po, kailangan mong may gawing effort, kailangan mong may gawing paraan, at yun yung pagpapalain ng Diyos dahil sa iyong pananalangin. Nakukuha po ba natin, mga kapatid, kung may sakit ka, hindi po pwedeng, basta pinag-pray ko na sa Panginoon, bahala na Panginoon, ano? Kung may kakayanan ka magpa-check up, ipanalangin mo, pero magpa-check up ka pa din. Okay? Yun po yung wisdom, ano po? Hindi po nito binabaliwala yung kalagahan ng mahusay na pagpaplano, na kapag nag-pray na ako, bahala na. Hindi po. Binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan mag-isip upang makapagplano ng maayos kung ano ang ating gagawin sa ating hinaharap. Tinuturuan po tayo nito ng talata pong ito na itiwala muna natin sa Diyos ang lahat ng ating sa ating panalangin bago tayo magplano at kumilos upang pagpalain niya anuman po ang ating naiisip na effort para sa ating mga pangangailangan. Ang panalangin po ang dapat una nating tugon sa ating mga suliranin. Narinig niyo po ba yon? Una. Hindi po ginawa mo na yung lahat ng magagawa mo, tapos pagka nag-mess up, magmamakaawa ka sa Diyos, Lord, tulungan mo ako, nagkaloko-loko na yung mga gawa ko. Nakalimutan mo kasing manalangin sa Kanya muna. Ano po? Ang prayer po ay una natin dapat ginagawa bago tayo magplano at bago tayo maghanap ng solusyon sa ating mga problema. At ang pangako, mga kapatid, meron po ditong blessing kung ito po yung ating gagawin. Kung hindi tayo mababalisa, bagkus tayo po ay mananalangin. Ano po yun? Tingnan niyo po yung huling talata sa verse 7. Ang sabi, at ang kapayapaan ng Diyos. Nakita niyo po? Ang kapayapaan ng Diyos. Anong klaseng kapayapaan? Hindi masayod ng pag-iisip at ay mag-iingat sa inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Pansinin niyo po yung phrase na ang kapayapaan ng Diyos. Ng Diyos. Ibig sabihin, ito po'y kapayapaan na hindi natin makukuha sa sanlibutan. Ito po ay kapayapaan na hindi naman nakabatay sa mga material na bagay gaya ng pera, kalusugan at koneksyon. Ito po ay kapayapaan na hindi nakabatay sa sitwasyon mo sa buhay. Ito po ay kapayapaan na nagbubuhat lamang sa Diyos ng kapayapaan ayon po doon sa verse 9. So ano po bang ibig sabihin ng kapayapang ito na ating tatanggapin kapag tayo po ay hindi nabalisa bagkus tayo ay nanalangin sa Diyos? Yung kapayapaan pong ito ay hindi nangangahulugan na tatanggalin ng Diyos yung ating mga mabibigat na pinagdadaanan. Hindi po. Pwedeng nanalangin ka sa Diyos pero nandun pa rin yung mga mabibigat mong pinagdadaanan. Pero yung kapayapaang ito ay ang pagbibigay ng Diyos sa atin ng kakayanang maging panatag
sa kabila ng ating mabibigat na pinagdadaanan. Nakukuha niyo po mga kapatid? Hindi necessarily pag nanalangin ka mawawala yung problema mo. Pwedeng narariyan pa rin, pwedeng kalooban ng Panginoon na maranasan mo yan dahil may gusto siyang gawing pagbabago sa buhay mo, sa pag-uugali mo. Pero ang gagawin ng Diyos kapag nagtiwala ka sa Kanya sa panalangin, bibigyan Kanyang ng kakayanan upang maging payapa sa kabila ng iyong mga pinagdadaanan. Kagaya ni Propeta Habakuk, sa Habakuk 3:17-18, ang sabi niya, bagamat di na namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. At hindi na po tayo lalayo, mga minamahal. Si Apostol Pablo, nung isinusulat po niya ito, ay nasa kulungan siya at hindi niya alam kung mabubuhay pa siya bukas. Pero ang sabi niya sa Filipos 1:20-21, ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa na sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadalkilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Paano po nagkaroon ng ganitong katapangan at kapayapaan sina Propeta Habakuk at si Apostol Pablo sa kabila ng mabibigat nilang pinagdadaanan? Naniniwala po ako na isa sa dahilan ay ang kanilang pagiging masigasig sa pananalangin sa Diyos. Kung gusto mo na maging mapayapa, kung gusto mo maging matatag sa iyong mga suliranin, isa po sa mabisang paraan ay ang panalangin sa Diyos. Ang panalangin po, ayon sa talatang 7, ang mag-iingat sa ating puso at isip mula sa kabalisahan kay Kristo Jesus. At gusto ko pong mapansin niyo po yung part na yon, yung last part na yon. Ang sabi, kay Kristo Jesus. Napansin niyo po yon? Ibig sabihin, yung kapayapang ito, na dulot ng pananalangin sa Diyos, ay bumubukal sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit po manalangin tayo ng manalangin, kahit lumakad ka pa ng paluhod sa altar, mula sa inyo hanggang dito, kung wala kang tunay na relasyon kay Kristo, hindi ka magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa buhay. Kaya mahalaga po, mga kapatid at mga minamahal, na sa mga oras po na ito, sinisigurado po natin na meron na po tayong relasyon sa Kanya, na sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Kanyang ginawa sa krus upang bayaran ng ating mga kasalanan, at sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay muli sa mga patay, nagkaroon po tayo ng katubusan. Ito po yung mga katotohanan na dapat po nating sampalatayanan upang tayo po ay magdanas ng kapayapaan pong ito. Hanggat hindi ito nagiging realidad sa iyo, kapatid, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos at hindi mo mararanasan ang kapayapaan ng Diyos. Hindi mo makakaroon, no peace with God, no peace of God. Magkaiba po iyon. Kailangan mong magkaroon ng maayos na relasyon muna sa Diyos. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, mga minamahal, narinig po ninyo, mula pa nung isang linggo, ang tunay na sikreto upang maging maligaya ang inyong buhay. Magalak ka sa Diyos, maging mabiyaya ka sa iyong kapwa, at huwag kang mabalisa. Bagkos, kagaya ng ating pinag-aralan, ipagkatiwala mo sa Diyos. Ipanalangin mo sa Diyos, itaas mo sa Diyos, ano man po ang iyong mga pinagdadaanan. Kapatid, ang tanong ko sa iyo, saan po nakabatay ang iyong kagalakan sa buhay?